ganito, pagka may finding of probable cause sa grave threat ng DOJ, gagamitin yan ngayon sa impeachment. Kasi ibig sabihin, vice presidente ka, pinabantaan mo ang presidente. Medyo mabigat yan para sa mga kongresista. Kasi, saan kakakampi? Sa presidente o sa vice presidente? Nagbanta ang vice presidente sa presidente na ipapapatay na pati yung pati yung first lady. Tapos anong gagawin mo? So ibig sabihin, yung findings na yan ng DOJ sa grave threat ay magagamit yan sa impeachment. Magiging malakas ang laban sa impeachment, ibig sabihin, ang mga kongresista, sinabi na yan ni Congressman Defensor ni Lawrence Defensor, yung congressman ng Iloilo. Ang sabi ng mga kongresista, sabi niya, marami daw ng mga kongresista ang nakakumbinsi daw sa kanila na suportahan yung impeachment ni Sara, kaya nag-260 pala yun. Dahil daw sa banta ni Sara sa presidente. Hindi daw nagustuhan yon ng mga kongresista. Parang, bakit naman babantaan mo ang presidente? Yan yun. Grabe ang reaksyon ni Jam Magno, mga kababayan, dito kay BP Leni Robredo versus kay Sara Duterte. Panoorin nyo, mga kababayan, yung reaksyon ni Jam Magno. Ito po The main question that you asked was that sino ka ba para daw i-question si Sara Duterte? Botante be. Botante niya ako. Iniyakan ko siya, di ba? Binuwis ko rin ang buhay ko para suportahan siya. Yes. So may right ako na tanungin kung paano niya ginamit ang power na binigay natin lahat sa kanya. Nakita ko na sinayang niya ang suporta ko. I'm not allowed to say anything? Right natin yan, be. This is a democratic country. We are still the Philippines and not China. And of course, I will demand. Ang taas ka ng antas ng demand ko sa magbabantay lang sa anak ko? Sa presidente pa kaya ng Pilipinas? Sa representante ko pa kaya sa buong mundo? So, we're not allowed to question our leaders anymore? So what's the point of having a voice and a platform if we don't do that? Diba? I made pronouncements about her before. I stand by those pronouncements at that time. At that time when I was not presented with facts. But fact of the matter is, we have every right to question a person that we elected in place. Tama. I helped elect her. I campaigned for her ferociously. My name attached to hers. And I have every right to question what she has done with the trust I had given her. Her office is a public trust. That is why I said I agree to impeach her, because she impeded on that trust. And you say that as if I'm not allowed? We all should question the person we support. Even I questioned PRRD before. I just don't make videos about it because I can ask him myself, which I did when I met him. May nag-comment, mga kababayan, kain suka daw ang mga Marcos loyalist at kakamping ngayon. Ito, speaking of kain suka. Ganito yan. Gusto nyo bang mabasag? Ganito yan Noong panahon na nakita ninyong rally ng rally ang kakamping, rally ng rally ang dilawan, anong sabi ninyo noon? Itong mga to, rally ng rally, Akbayan, Gabriela, Kabataan, mga walang trabaho, puro reklamo sa gobyerno. Pero ngayon, sino ba yung rally ng rally kay Marcos? Di ba mga DDS? Sino ba yung welga ng welga? Di ba mga DDS? Sino ang kain suka ngayon? Bakit? Kain suka ba ang manghingi ng patawad sa nasabi mong mali? Sa taong pinagbintangan? Mas matatawag nating kain suka yung mga pumupuna na mga DDS noon na pumupuna sa mga rallyista na ang mga nagrarally ay ang pakinabang doon ay kapakanan ng sambayanang Pilipino. Yung rally nila noon na ibaba ang presyo ng bigas, gulay, karni at bilihin, lahat ng tao nakikinabang.
Pero kayo ngayon, yung rally ninyo na hair follicle test, drug test, talsik si Marcos, adik si Marcos, bangag si Marcos, nakikinabang ba kami? Sino ang kain suka ngayon? 'Di ba? Yung mga nagrarally noon, ibaba ang presyo ng gasolina, ibaba ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng gulay, karne sa panahon ni Digong. Ibaba ang presyo ng bilihin, itaas ang sahod. Di ba lahat naman kayo, maskin DDS na supporter ni Digong, nakinabang nun kung natupad ang kanilang pagrarally? Pero kayo ngayon, ano bang pinagrarally ninyo? Patalsikin si Marcos kasi adik, hair follicle test, bangag, kurap. Nakinabang ba kami sa pinagsisigaw-sigaw ninyo? Wala. Ang nakikinabang sa pagrally ninyo ay si Sara. Kasi gusto nyong paupuin, hindi makaantay na matapos ang termino ni Marcos. Di ba? Sino ang kain suka ngayon? Di ba kayo mga DDS? Sigaw kayo ng sigaw nun, mga walang delikadesa, mga walang dignidad, mga patay gutom, rally ng rally, hindi matitigil, laging pumupuna kay Digong, laging binatiko si Digong. Di ba? At least yung nirally-rally ng kakamping noon at mga dilawan at mga party list ay nakikinabang, ultimo pulis, pataas ng sahod, pamura ng bilihin. Nakikinabang tayong lahat. Di ba? Sa rally nila. Pero kayo, anong makukuha naming benepisyo dyan sa rally ninyo? Yung pababain si Marcos, ipalit si Sara? Anong benepisyo makuha namin dyan? Diba? Hindi sa ngalan na ako'y naging liberal. Take note, mga kababayan. Ayaw ko na magsalita. Ayaw ko na magsalita. Mahirap kasi, mga kababayan. Sino yung kumakain ng suka? Kayo. 'Di ba? Nung panahon ni Digong, pinupuna ninyo ang mga nagrarally na ang taas ng bilihin. Magkano ba ang bigas nung panahon ni Digong? 80. Magkano ang gasolina nun? 90. Kaya nagrarally itong mga party list ng dilawan, 'di ba? Yung Akbayan, Kabataan, Gabriela, Makabayan Black. Di ba lahat yan nagrarally kasi sobrang mahal ng bigas noon panahon ni Digong, 80 ang kilo, 90 ang litro ng gas, ng gasolina. Magkano ang karne noon? Di ba? Tapos yung sahod napakababa.